Ipinaliwanag ni Denise ang kanyang side sa pandinig ng lahat. Sasabihin ko sa'yo, ang tanging dahilan kung bakit ako nag-stay ay dahil sa kanyang mayordomo. Binibilhan niya ako ng mga regalo and paid for dinners for me. All the time. Sinasabi niyang galing kay Ezekiel. Yun ang mga kilos na nagpaisip sa akin na mahal niya ako at masyado lang siyang abala para ipakita yun. Kahit noong araw ng aksidente, nagsinungaling sa akin ang mayordomo. Malamig ang mga matang, sabi ni Denise, at ang kanyang boses ay puno ng sakit habang nagsasalita. Sabi niya pupuntahan daw ako ni Ezekiel sa ospital. Kung hindi dahil sa mga online pictures na nakita ko, mananatili akong tanga sa katotohanan. Napayo ko ang ulo ni Ezekiel. Hindi niya kayang tingnan ang mga mata ni Denise. Napakalaki ng guilt na nararamdaman niya. And thank you for answering that call, Irish. Ito ay nagpaunawa sa akin na ang kanyang puso ay hindi para sa akin. Nang sandaling yun, naramdaman ni Irish na si Denise ay hindi nagpapasalamat. Pero ikaw ang minahal niya. Ang Ezekiel na kilala ko ay hindi ka muling gagalawin kung wala siyang nararamdamang atraksyon sa'yo. Biglang napuno si Denise matapos marinig ang sinabi ni Irish. Kung binibigyan kahulugan mo ang sex bilang pag-ibig, then both of you are sick. Walang pusong sabi ni Denise. Naapektuhan si Sebastian sa bahaging iyon ng pag-uusap. Irish, kung ang ibig sabihin sa'yo ng sex ay pag-ibig, bakit siya ang pinili mo kaysa sa akin? Bago pa makasagot si Irish, sumugod na si Ezekiel. Huwag kang mag-alala, Sebastian. Naisip niya lang na in love siya sa akin dahil hindi niya alam na may pera ka. Sabihin mo sa kanya na nagkakahalaga ka ng bilyon at magiging iyo ang lahat. Biglang nataranta si Irish. Ano bang pinagsasasabi niya? Sa lahat ng panahon, naisip ni Irish na si Sebastian ay isang average na tao lamang. Nagmamaneho ito ng isang marangyang kotse at nakatira sa marangyang apartment. Ngunit sa pagkakaalam niya, normal lamang sa mga lalaki na masiyahan sa gayong pangangailangan. Isa pa, sinabi sa kanya ni Sebastian na isa lamang siyang trabahador sa opisina. Hindi ito tulad ni Ezekiel na may sariling kumpanya at nakatira sa isang mansyon. Kilala si Ezekiel sa buong bansa bilang pinakamayamang bachelor. Si Ezekiel ang pinapangarap ng bawat babae at sa itsura pa lamang nito ay maaaring mabaliw ang sinumang babae. Gwapo rin si Sebastian, pero namumukod tangi pa rin ang itsura ni Ezekiel. Si Ezekiel ay lubhang kaakit-akit, lubhang nakakatakot at hindi malapitan. Yun ang isang katangiang minamahal ng mga babae. Ngumisi si Denise. Irish, mukhang na mismo ang prinsipe. Ang ama ni Sebastian ang aking benefactor. Siya ang dahilan kung bakit napakabilis ng pag-asenso ko. Ngunit hindi maikukumpara ang yaman ni Sebastian sa kung anong yaman meron ako. Excuse me, did you miss the road? Ang mapanuksong salita ni Denise ay nagdulot ng kadiliman sa mga mata ni Irish. Kung alam lang niyang mayaman at makapangyarihan si Sebastian, hindi na niya hahabulin si Ezekiel, lalo na nang ikasal ito kay Denise. Sa pagkakataong ito, napunta ang galit ni Irish kay Sebastian. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo isa ka lang office worker. Napangisi si Sebastian nang marinig ang sinabi ni Irish. Hindi ba't ibinigay ko ang lahat ng gusto mo? Could you not have connected the dots? Ang tanging bagay na hindi niya ibinigay kay Irish ay ang hindi nito hiniling. Alam mo ba kung magkano ang singsing na pinropose ko sa'yo? Tanong niya sa masakit na tono. Tinanggihan mo yun ang hindi man lang sinusuri. Nais kong sabihin sa'yo sa ospital ang tungkol sa pagkatao ko. Noong una, gusto ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos mo pumayag na pakasalan ako. Ngunit dahil ipinanganak mo na ang anak natin,
Hindi ko na naisip pang itago pa. Ang gusto ko lang ay magkaroon tayo ng kumpletong pamilya. Dapat pasalamatan ko kung sino man ang may kagagawa ng aksidente ko. Dahil napangasawa ko ang isang tulad ni Denise. Napahiya si Irish. All this while, inisip niya na si Ezekiel lang ang makakapagligtas sa negosyo ng kanyang ama. Ngunit paano niya ibabalik ang kamay ng orasan? Pagkatapos niya mag-isip, inakusahan niya si Sebastian. Pero nagsinungaling ka sa akin. Dapat sa umpisa pa lang sinabi mo sa akin kung sino ka. Tumawa ng mapait si Sebastian. Napakahirap para sa kanya. Natanggapin na si Irish ang babaeng sinabi ni Ezekiel sa kanya. Ngayong muli silang nagkita, lahat ng nararamdaman niya para din ay namatay sa isang pagkakataon. Mahalaga ba kung sino ako? Iniwan mo ako sa ospital, sa estado ng gulay kong katawan. Namuo ang panghihinayang sa puso ni Sebastian. Dahilan para isumpa niya ang araw na nakilala niya si Irish. Dahil sa'yo, hiniwalayan ko si Denise nang magising ako. Dahil natatakot akong magalit ka. Kinasal ka kay Denise? Tanong ni Irish na lalong lumalala ang sakit. Nagkaroon ng pagkakataon si Denise. Napakasalan ang dalawang lalaking nakarelasyon niya. Anong klaseng estupidong coincidence ito? Siya na si Irish ay hindi kailanman naging angko. Napakasalan ang alinman sa mga ito. By contract, Irish. Paliwanag ni Sebastian. Alam niyang kung nanatili siya sa kasal, ay unti-unti na niyang nakuha ang puso ni Denise. Kung tutuusin, iisa lang ang hinihigaan nila sa buong panahon na magkasama sila. At napakaasikaso nito sa anumang bagay tungkol sa kanya. At tumatawag sa doktor kung kinakailangan. Kahit binayaran ito, ginagawa nito ng maayos ang trabaho. At karapat-dapat lang yun para dito. Hindi ba't kontrata rin ang kasal ni Ezekiel? At gayon pa man nabuntis siya. Gaano ako nakakasigurado na wala siyang anak sa'yo? Nanunuyang sabi ni Irish. Alam mo ba, Irish, nang dahil sa'yo, hindi man na kami nagkakilala. Nandyan siya sa buong therapy ko. Ngunit hinayaan ko siya nang sandaling makalakad ako. At nagsimulang maghanap ng hindi karapat-dapat na two-timer na bitch na tulad mo. Hindi sinala ni Sebastian ang kanyang mga salita. Bakit kaya lahat ng lalaking minahal ko ang pinakasalan ni Denise? Sobra ang pagkaingit ni Irish kay Denise. Malinaw na gusto pa rin si Denise ng dalawang lalaki. Hindi napigilan ni Sebastian ang kanyang galing at natamaan ang mesa. Si Irish ay nataranta sa takot habang si Sebastian ay sumisigaw. Bastos ka, Irish. Hindi mo ako minahal at ikaw ang tumanggi na pakasalan ako. Dahil paulit-ulit mo sinasabing hindi ka pa handa. Yun pala ay dahil hinahabol mo si Ezekiel. Kami nga lang bang dalawa o meron pa? Hindi matanggap ni Irish ang nangyayari. Masyado itong mabigat at masakit para sa kanya. Ang kumpanya na kanyang ama ay halos wala na. At parehong nawala sa kanya sina Ezekiel at Sebastian. Seb, ikaw lang ang nakasiping ko. Desperadong sabi ni Irish. Nakalimutang hindi na pala siya virgin noong unang beses siyang nakasama ni Sebastian. Seb, pakiusap. Gusto kong makita ang aking anak. Hindi na si Sebastian ang tanga na kilala ni Irish. Hindi na siya ang lalaki na umaasa sa bawat salita nito. Sa kasamaang palad, ang kanyang simpatiya ay matagal nang nawala para dito. Ang anak ko ay hindi kailanman nagkaroon ng ina at maayos ang kanyang kalagayan. Malamig na sagot ni Sebastian. Pakiramdam ni Irish ay gumuho ang mundo niya. Ito ang kanyang huling pag-asa. Ngunit kahit doon ay nabigo siya. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ang lahat ay nahayag na.
Ang lahat ay narinig ng NBI ng malakas at malinaw mula sa kanilang pwesto. May isang huling bagay na ginawa si Ezekiel. Nag-dial siya ng number sa telepono at ini-on ang speaker. Maya-maya lang ay nakilala ni Irish ang boses. Ezekiel, may magandang balita ba? Nasa bingit na kami ng bankruptcy. Mag-i-invest ka pa ba ng pera tulad ng ipinangako mo? Bahagyang nagdilim ang tingin ni Denise. So, binalak talaga ni Ezekiel na mamuhunan ng higit pa sa show. Nang sandaling iyon, pinandilatan ni Ezekiel si Irish habang sinasagot ang nasa dulo ng linya. Mr. Sean, paumanhin. Pero tinatapos ko na ang lahat ng pakikipagsosyo ko sa show. Makikipag-ugnayan sa iyo ang sekretary ko. Ezekiel, anong pinagsasasabi mo? Naguguluhang sabi ng ama ni Irish mula sa dulo ng linya. At natatakot din si Irish. Mr. Sean, alam ng anak mo ang mga detalye. Marahil ay dapat siya ang tawagan mo. Nang ibaba ni Ezekiel ang tawag, pumasok ang dalawang lalaki mula sa NBI. Miss Irish Sean, narinig namin ang confession mo. Kailangan mong sumama sa amin. Nawala ng kulay ang mukha ni Irish. Mukha siyang walang buhay habang humahagulhol. Ezekiel, no. Nawala na sa atin ang lahat. Tinitigan ni Ezekiel si Irish na parang estatwa at tila walang narinig.